Say that we have 600,000 Filipinos na inutil. Kayo ang may kagawa niyan. Ang ginawa ninyo sa bayan niya, ang mga pulis, putang ina ninyo. Meron hubang datos na magpapatunay o may papakita na dahil po nawala ang death penalty, may direktang relasyon ito sa pagtaas ng krimen. Drug addiction is a disease, is an ailment. Sakit yan. Hindi dapat patayin. Dapat igamot. Okay. Itong saan ba opisina ninyo? Itong 600,000 ibigay ko sa inyo bukas. Sabihin ko doon sa mga, i-deliver ninyo yan. Sino yan? Meron hubang datos na magpapatunay o may papakita na dahil po nawala ang death penalty, may direktang relasyon ito sa pagtaas ng krimen. Dahil meron hong maliwanag na datos nun na kahit na nagkaroon ng 7 execution sa loob po noong 1999, matapos ang isang taon, tumaas pa nga ang kriminalidad. Ang ginawa ninyo sa bayan niya, ang mga pulis, putang ina ninyo. Sundalo kayo ng tao, pawis ng Pilipino yung buwis, ibayad sa inyo, tapos pagbili ninyo yung bayan ninyo. Yan ang mga tao na gusto kong patayin. Because it's reason, actually. Parang nilubog mo yung bayan ng Pilipinas. Sino mag-alaga nito ngayon? Itong mga inutil na resulta ng drug. Sino ang mag-alaga? Sino magbigay ng medisina? At sino yung will provide the shelter for them? Because they are crazy already. Kaya ang gobyerno, ngayon, dagdagan pa ninyo ng another 100,000. Patay ko na lang kayo. Wala akong pang anak ng... Huwag tayo magbulahan. Tawagin ninyo yung human rights ng United Nations na yan. Patulungan ninyo sila dito. So, it can build us the buildings to house the already idiots. At yung ma-rehabilitate pa, may pera sila. Ang Pilipinas, wala sa, walang budget yan. Nobody could project that ganito pala kasama ang after the election. Sa Davao, alam ko, kaya ako, did everything that was humanly possible to control crime. It was not until after I became your president na nakita natin na ganong kalawag by the hundreds of thousands. And that is a very serious problem, both on the resources. It's not a matter of crime, it's a matter of health. Kasi pagtapos ng arestuhin ko yan, I have to rehabilitate. Yung hindi na talaga, I have to provide asylums for the insane. We have to go back to what happened sa history ng Pilipinas. Now, we provided a colony ng itong leper. Yung mga sangla sa Bisaya, o anong tawag din sa Tagalog? Ketong. They were housed in Palawan. Kaya yung leper colony. Itong mga tao na basag na talagang utak because ang kanilang utak ay nag-strength, lumiit. These are permanently mga handicap na yan. So ilagay ko ng mga asilo yan by the thousands, pagkainin mo.
At, well, may mga depresyon na yan. Hindi lang ninyo ginawa sa kapwa-tao ninyo na sama. Kayong mga mayor, itang ina kayo. Huwag ninyong ikat yan, ha? Kasi galit talaga. Tingnan mo ginawa ninyo sa bayan ninyo. Kayong mga pulis. I really don't need you alive. Totoo lang. Kaya mga pulis, hindi mo kailangan kayo buhay. Huwag kang mag-display ng arma. Ipalo ko yan sa ulo mo. Do not ever threaten government. Yung hawak-hawak mo na baril yan, may warning states until the end of my term. Dito mawala itong medyo hindi masyado mabigat. Kaya namang mga negosyante diyang milyonaryo, may mga negosyo. At hingin ko kay Commissioner Dula yung listahan. Kindly pay your taxes. Total, ang may guarantee to you is that pag bumayad kayo lang sa tamang taxes, you will be free of harassments. Wala na yung mga BIR magpunta doon at kulikutin yung mga records na papel. I will not allow that. Walang harassment yan. Kung bayad ka ng taxes sa tama, then you are free of any worry. At least for all time during the year that you have fully complied with the law. Otherwise, padala kita ng pulis, papatay ko sa bahay, patanong ko sa iyo sa pulis kung bakit hindi ka nagbabayad ng taxes. Simple as that. Ask media to accompany the police. But the police, dito sa dokumento na to, sir, hindi ka nagbabayad. Tatanong lang kami kung in front of the media para walang masabi. Police na pupuntahin ko. Military. Magparke ng sakyanan mo dyan. Kung saan ka nakatira, anong subdivision ka ba? Tapos, pakita ko lang. Pagtanong kita sa military o police, why are you not paying the proper tax? And you're enjoying the planet of the Republic of the Philippines. Gumagamit kayo ng tubig, gumagamit kayo ng the roads, you're enjoying the protection of the police. May nung iba dyan, kayong mga milyonaryo, may mga security guards kayo na police or military, and we have kept a blind eye on that. Kayo lang ay may mga bodyguards na di baril. Alam mo, mawala sa inyo yan. And I could, if the Commissioner of Internal Revenue give me a list, then you are a violator. Mayaman ka, you travel, you cannot travel anymore. Diyan sa immigration, sabihin ko, parahin mo kasi may violation na. I will order the BIR to file cases. Once it's pending in court, your freedom of movement is yung ibang kriminal, bakit hindi nakakalabas? Kasali na kayo. It's always a crime if you do not pay your taxes properly and correctly. Pero bayaran ninyo
Kung ano yung assessment, sabi ko, wala na kayong problema. And I will never, never allow anybody also to disturb you. Ganun lang eh. Lalo nang ito mga drogista, kailangan ko ng pera sa ginawa nilang ano. Kung magtulong kayo sa kampanya, mabuti pa. Kahit kasunod, hirap yung Pilipinas, marami akong billion yan. It will run into billions. Gawin kong mga nationwide building, it's barrack style. Inside military camps, but I will, you'll be inside the barbed wire. Not because na